Malaya na po na makakaupo sa matamis na presensya ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya tunay nga po ay napakabuti ng Diyos sa bawat buhay ng kanya pong mga anak at kanya pong mga hinirang. Amen? Tunay nga po na patuloy na naghahayag at gumawa ang Diyos sa lahat ng tao. Tunay nga po na patuloy niyang i-display ang kanyang kabutihan sa tao na nakakilala sa kanya at sa mga tao hindi nakakilala sa kanya. Ay tunay nga na patuloy niyang inihayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Amen? Kaya tunay nga po na sa umagang ito ay hayaan po natin na muli po natin maranasan ang kanya pong kabutihan, ang kanya pong magandang balita sa buhay po ng bawat isa po sa atin na kung saan ay kanya pong nilalagyan o kanya pong ibinahabahagi sa ating pong mga buhay upang sa ganun ay may bahagi po natin sa lahat ng tao na makakarinig at makapakinig po sa salita po kung saan po ang kanya pong tema ay bakit may mga taong kapag tinulungan mo na, masama ka ba? Amen? Huwag niyo pong isipin na, bakit parang may pinaparinggan yata si Pastor? Amen? Bakit parang sa tema pa lamang ay talagang andun na yung salitang sabihin na natin ay masakit at talagang hindi kaaya-aya sa pandinig ng tao. Pero ito ay realidad na kailangan na maging tapat at isang pagpapatotoo na dapat natin ay maunawaan sa bawat buhay po ng tao. Amen? Kaya bakit nga ba? Tuklasin po natin sa salita ng Diyos kung bakit nga ba may mga tao kapag tinulungan mo na, masama ka ba? And reality, sa ating pong mga buhay, naranasan po natin yan. Sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya sabi niya po dito, may mga tao kapag tinulungan mo, masama pa. Ang giganti nila sa iyo. Ito ay dahil sa iba't ibang dahilan. Tulad ng una, sabi niya, kawalan ng pagpapahalaga sa tulong na iyon. Kawalan daw po ng pagpapahalaga sa bawat itinulong po natin. Kaya po may mga tao po na ganun po ang kanila pong buhay. Na kung bakit tinulungan mo na, masama ka pa. Dahil nga, hindi nila pinapahalagahan yung tulong na ginagawa po natin para sa kanila. Yung pagmamalasakit na ginagawa po natin sa kanila ay nami-misinterpret pa nila. Minamasama pa nila. Kaya, tunay nga po na, yung mga tao pong ganun ay, tunay nga po na, hindi sila aware dun sa tulong na ginagawa po natin. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa Kawikaan, chapter 14, verse 31, sabi niya, ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Ngunit, ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Amen? So, maliwanag po na sinabi po ng Diyos dito sa Kawikaan na tunay nga po na, ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Kaya tunay nga po na kapag ikaw ay inaapi, ay tunay nga po na merong Diyos na nakakakita. At dahil po nakita po yun ng Diyos na sa iyong pagiging matulungin, ay tunay nga po na hinahamang ka pa ng mga tao tinulungan mo. Tunay nga po na ang Diyos ay nabibigyan natin ng dulot ng karangalan. Kaya dapat ay sa bawat gagawin po natin sa tao, at tunay nga na ilagay po natin sa kalagayan na tunay nga na mapaparangalan ang Diyos sa mga bagay pong iyon. Na kahit maliit man siya, malaki man siya, na kahit hindi ito ibinabalik sa atin ng tao ng kagaya kung paano natin ito ginawa para sa tao. Kasi ang Diyos ganun po eh. Kung makita po natin ang Diyos ganun po siya eh. Sa kabila ng kanyang kabutihan ginawa para sa mga tao, ang ginawa pa rin po ng tao, hindi pa rin po mabuti. Amen? Yun po yun in reality na nangyayari po sa atin sa tao to tao. Amen? Kasi nga po si Satan ay, siya nga po spirit eh. Nandyan nga lang po siya sa paligid. Lahat ng tao ay kanyang papasukan. Upang ang taong yun ay gagamitin. Upang ang mga taong naglilingkod sa Diyos at nakakilala sa Diyos ay kanyang susuwagin. Amen? Kaya dapat maging aware tayo sa mga bagay-bagay po ngayon. Kaya sabi niya po dito sa pangalawa, sabi niya, pagkakakilala sa sarili na may karapatang natulungan. Amen. So ano pong ibig sabihin po na pagkakilala daw po sa sarili na may karapatang tulungan. Kumbaga, parang sinasabi niya sa kanyang sarili na siya'y karapat-dapat matulungan. Sa ganun pong kalagayan. Kaya yung pagtulong na ginagawa natin ay minamasama niya dahil para sa kanya ay karapatan lamang na tulungan siya. Dahil nga po siya'y nangangailangan. Ang tawag po dun eh, yung taong abusado. Amen? Or abusada. Na hindi po ka tinulungan ka na eh, para bang ina-apply mo na sa iyong sarili na karapatan ko lang tulungan dahil naghihirap ako, sila meron naman. Amen? No.
Hindi ganun ang buhay. Dahil di naman talaga patas ang buhay. Dapat matuto kang lumaban sa buhay para ikaw ay magkaroon. Hindi yung asa ka lang na tutulungan ka. Either na pwede tulungan ka, tutulungan ka. Kasi nga, nangangailangan ka eh. Pero hindi dapat na lagi mo na lang inilagay sa sarili mo na hindi ako maghahanap buhay. Kailangan ko maging batugan dahil meron naman tutulong sa akin eh. Meron, andyan naman ang aking mga relatives o sino man na tao na pwede kong hingin ng tulong. Hindi po pwedeng ganun. Dapat na ikaw ay matuto sa buhay. Na dapat hindi ako aasa. Tutulungan ako, thank you. Pero dapat meron akong ginagawa. Para hindi ako nakalagay dun sa kalagayan na aasa ako sa tao. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa Kawikaan, chapter 17, verse 13, sabi niya, kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Amen? Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginagawa daw po natin, ay tunay nga po na yung kapahamakan sa buhay ay hindi na mawawala. Ano na po yung mga sinasabi nilang malas daw, may ganito yung buhay nila, sigalot yung nangyari sa buhay nila, hindi maganda yung nangyari sa buhay nila, hindi nila alam. Kaya iyon nangyayari, pinapahintulutan ng Diyos dahil sa gawa nila. Amen? Dahil sa gawa ng mga tao. Na kahit mabuti na yung ginawa sa'yo, masama pa ang ibinabalik mo. Hindi mo naisip, buhay ang Diyos. Hindi ka man nakikita ng tao sa mga ginagawa mo. Lagi mo tatandaan, nakikita ka ng Diyos. Amen? Dahil ang taong matulungin, isa yung nagpapatunay na yan ay alagad ng Diyos. Amen? Dahil si Satan hindi naman siya matulungin. Amen? Pakitang tao lang lahat si Satan. Kaya kapag ikaw ay mabuting tao, isang pagpapahiwatig, isang pagpapakilala na ikaw ay kay Kristo. Kaya dapat ay sa ganun pong mga tao ay tutunay nga po na dapat natin silang mapaalahanan, mapagsabihan, na tunay nga na yung mga ginagawa mo sa amin ay tunay nga na may balik yan sa iyo. Hindi man kami magabalik niyan, kundi ang Diyos ang gagawa niyan. Kasi sabi nga na Diyos, huwag kayong maghiganti. Hayaan yung ako ang maghiganti. Amen. Kaya yun yung nalimutan ng mga tao, especially yung mga nakakilala na sa Diyos. Kaya dapat ay matuto tayo na sa ganung kalagayan ay matuto tayo na ipaalala sa kanila ang mga salita pong iyon ng Diyos. Kaya sabi niya po dito sa pangatlo, kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan na sinasabi ng Diyos na tunay nga po na hindi na mawawala sa buhay yung kapahamakan. Dito po sa pangalawa na sinasabi niya na hindi na mawawala sa buhay ang kapahamakan ay tunay nga po na patuloy, ulit-ulit niya lang po itong maranasan. Agad siya ay patuloy na gumagawa ng hindi mabuti sa kanyang kapwa. Una na po dyan, yung pagmamarites eh. Yung imamarites mo yung kapwa mo sa kabila ng ginawa sa'yo ng tao. Sa kabila ng ginawa sa'yo ng kapwa mo, imamarites mo pa. Amen? Hindi ka lang napagbigyan eh, imamarites mo na. Amen? Dapat hindi po dapat maging ganun ng tao. Hindi ka napagbigyan, so, hayaan mo. Dahil hindi naman lahat ng bagay ay meron. At hindi naman lahat ng bagay na kukuha mo sa ganun. Paghirapan mo kung gusto mo makuha yung mga bagay-bagay. Amen? Pero kung ikaw, gusto mo, ay ganun lang kadali na makuha mo mga bagay-bagay, ay gumawa ka ng masama. Pero kung gusto mo na makuha ay talaga yung mga bagay na iyon, na gusto mo, yan ay pinaghihirapan. Parang ganun din sa paglilingkod natin sa Diyos. Hindi ganun kadali makuha ang kaligtasan natin sa harapan ng Diyos. Lahat yan ay pinaghihirapan natin. Hindi porket yung umaate lang tayo, nakaupo lang tayo, ligtas na tayo. No. Meron pa tayong gagawin to prove para maligtas tayo. Dahil ang tinitingnan ng Diyos, hindi lang yung pag-atin mo, hindi lang yung pagpunta mo sa church. Gusto niya yung pruweba. Kung ikaw ba'y karapat-dapat na iligtas niya. Amen? Ganon din yung pakikipagsalamuhan natin sa bawat tao. Kung unbeliever man yan, kilala man sa Diyos o hindi. Dapat matuto tayo makisama sa tao na mayroong pag-ibig. Amen? Kaya sabi niya dito sa pangatlong ito, sabi niya, hindi pagkakaroon ng pagpapakumbaba. Yung mga tao daw pong ganun ay tinutulungan mo na masama ka pa. Yun yung mga taong hindi nagkakaroon ng pagpapakumbaba. Wala silang pagpapakumbaba. Masyadong mataas ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Dahil ang tingin nila sa kanilang sarili na kahit ganun na sila kababa, walang-wala na. Gumagapang na lamang sila sa kawalan. Dahil walang-wala na nga. Ganun pa rin kataas
ang tingin nila sa sarili nila. Dahil tingin nila sa sarili nila, kaya nila na dumating pa sila sa ganung kalagayan. Dahil nga, kaya nga nila, dahil nga gagawa sila ng hindi maganda sa harapan ng ating Diyos upang makuha lamang yung naisip nila. Makapanira ang puri lamang para lang makuha nila yung papuri at salamat ng tao sa kanila. Amen? Kaya sa bawat panig na gagawin ng tao, lalo na sa taong hindi masama, hindi maganda, kundi ito'y masama. Ang gagawin niya lamang para mapabuti sa tao, yung kanyang sarili lamang na kabutihan ang ipagsasabi niya sa tao. Pero yung kanyang yung kanyang bad side, ay ito'y itatago lamang niya sa kanyang sarili. Kasi para sa kanya, kapag sinabi niya ito, mapapahamak siya. Baka hindi siya paniwalaan ng tao. Baka mamaya hindi siya pakinggan ng tao. Kaya ang ginagawa niya is tinatago niya yung magandang side niya, yung kanyang laging sinasabi sa tao na eto ako sa taong ito, masama pa ako. Amen? Binabaliktad niya yung sitwasyon na siya yung gumawa, binaliktad niya ngayon yung sitwasyon na siya ngayon yung mabuti at yung mabuti ngayon ang napasama. Kaya dapat ay sa mga tao kung gano'n ay matuto tayo na ilagay sila sa kalagayan na sila'y maturuan, sila'y ilagay natin na sila'y maturuan ng magandang asal o magandang salita ng Diyos. Amen? Dahil yung mga tao pong gano'n ay wala po silang natututunan. Lalo na kapag kulang po sila sa kaalaman sa bawat pag-aaral sa buhay. Ay dahil hindi naman lahat kasi meron namang iba walang pinag-aralan, pero sa kabila nun, makikita mo pa yung magandang asal. Amen? Kaya tunay nga po na kahit sa ganung kalagayan, hindi ka man nakapagtapos o nakapagtapos ka man, panatiliin mo parati na meron kang right conduct. Amen? Meron kang magandang asal upang sa bawat tao na makikita mo at makakita sa iyo, titingalain ka at igagalang ka. Dahil makikita nila sa iyo yung pagiging mabuting tao sa kabila ng ginagawa sa iyo ng tao. Amen? Hindi yung magre-react ka kaagad kapag may nakita kang ganung kalagayan na, ay, may ginawa sa akin itong taong ito, puntahan ko nga, sugurin ko nga. Amen? Kaya tuloy ang nangyayari lalong gumugulo. Kasi, pinapansin mo pa pinapalaki pa. Hayaan natin na ang Diyos ang gumawa niya para sa atin. Kaya sabi niya nga po dito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 2, sabi niya, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, swail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Amen? Malinaw po na sinabi po ng Diyos po niyan sa 2 Timoteo chapter 3 verse 2, na tunay nga po na yung mga tao daw pong ganun ay maibigin sa sarili at maibigin sa salapi. At palalo, at mapagmataas, mapagsamantala, swail sa magulang at walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Kaya yung mga tao pong ganun ay lapastangan pagdating po sa Diyos. Amen? Para sa Diyos ay isa siyang taong lapastangan. Dahil nga sobra ang kanyang pagmamataas sa kanyang sarili at nagiging maibigin siya sa kanyang sarili at sa salapi. Amen? Sinasamba niya ang mga bagay-bagay sa mundo. Mula sa pera, mula sa kanyang sarili, at sa lahat ng bagay na ganun, na meron siya. Ganun po ang taong walang pagpapakumbaba. Amen? Kaya tunay nga po na nakakaawa yung mga tao pong ganito. Dahil tunay nga po na itong sinasabi po dito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 2, ito po ay nangyayari in reality. Tunay nga po na sa kapanahunan po natin ngayon, tunay nga po na ganun na po humantong ang mga tao. Nagiging maibigin na po sila sa kanilang sarili at sa salapi. Dahil nga po sa kalagayan, situation po ng bawat, hindi lang nakakapaligid, kundi sa bawat kalagayan ng ating pong bansa. Amen? Sa mahal ng bilihin, sa taas ng bilihin, nagiging kapagmahal sila sa mga bagay-bagay. Pinamahal nila kung ano man yung meron sila, na wala doon sa angkop na sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Na tunay nga po na dapat hindi sila naging palalo sa ganun pong mga bagay. Dahil nga po, ang lahat ng mga bagay sa mundo ay kumukupas. Nawawala. Kaya tunay nga po na nagiging makasarili ang tao. Nangyayari po yan. Sa kapanahonan po natin ito, mangyayari po yan.
Ewan ko lang po, kung meron na po kayo nakikita pong ganyang mga tao na dumating na po sa punto ay nagiging makasarili na. Kami meron na po maraming beses na. Amen? Kaya sabi ko nga sa Lord, sabi ko, nangyari ang iyong mga salita. Natunay nga po na ipinapangyayari mo upang makita ng mga anak ng Diyos sa lahat ng mga nakakilala sa Diyos kung ano yung dapat nilang gawin sa mga tao kung ganito. Amen? Natunay nga po na isang challenge para sa ating mga naglilingkod sa Diyos kung paano natin ibabattle ang mga tao kung ganito ang kanilang pag-uugali. Amen? Marami na. Natunay nga po na harap ka. Pag-harap mo sa mga tao, wala ka ng ulo dyan. Dahil putol na yung ulo mo. Dahil nga, sinisira ka na ng sinisira ng kapwa mo mga tao na nakapaligid sa'yo. Amen? Paulit-ulit na ganun yung ginagawa nila sa'yo. So dahil sa ganung kalagay, nakikita nila, bakit kaya itong taong ito, sinira ko na eh. Nakalakad pa rin ang nakaharap. Nakataas ang noo. Amen? Hindi niya alam eh, tayo nakakilala sa Diyos. Kaya kahit anong gawin niyang paninira, babalik at babalik pa rin sa Kanya. Yun ang hindi niya alam. Na bumabalik lamang ng bumabalik sa Kanya lahat ng Kanyang mga ginagawa at ng Kanyang mga sinasabi. Dahil nga po, ang mga taong alagad ng Diyos o nakakilala sa Diyos o anak ng Diyos, ito'y protektado niya. Amen? Kaya marami na eh sa tanan naming mga buhay. Lalo na kami mga namumuno ang nagdiling ko sa inyo. Marami ng paghahamak, pag-uusik na ginawa si Satan sa amin. Ginamit pa mga pamilya natin. Gagamitin mga pamilya natin para tayong hamakin. Pero sa kabila yun, nakataas pa rin ang ating mga noo na naglalakad at nakatingin ng diretsyo sa kanila. Dahil alam mo sa sarili mo, wala kang kasalanan eh. Wala ka namang ginawa sa kanila. Problema nila yun. Amen? Kaya tunay nga na diretsyo ka lang na nakatingin. Huwag mong ipakita sa tao na apektado ka sa mga ginagawa nila. No? Huwag mong ipakita na apektado ka. Ipakita mo sa kanila na wala kang narinig. Wala ka rin nakita sa mga ginagawa nila. Dahil alam mo, ang Diyos mo ay hindi natutulog. Nakikita niya kung ano ang ginagawa mo. Kaya tunay nga na talagang sa ganun pong kalagayan ay talagang andoon yung paghamon sa atin ng Diyos sa ganun pong kalagayan. Kaya dapat ay matuto tayo na yung mga tao pong ganun ay makita natin na sila'y ipaubaya sa ating Diyos na buhay. Na sila'y mamuhay na nandoon ang Diyos ang mag-o-honor o mangunguna sa kanila pong pamumuhay. Dahil yung mga tao pong ganun ay kaawa-awa. Yun po yung mga tao na walang Diyos. Amen? Either meron naman pong iba na nakakilala na sa Diyos, ginagawa pa rin po yun. Yun po yung mga tao na nagsisimba, pagkatapos pong sumisimba, ay wala na pong nangyari sa kanila. Balik po ulit sila dun sa buhay nila kung paano sila nag-umpisa. Amen? Nakakilala sila sa Diyos kapag sila umatin, kapag nasa labas na sila, demonyo na sila. Hindi na nila kilala ang Diyos. Yun yung mga tao na tunay nga na hindi totoo na nagsisimba sa Diyos. Hindi totoo nakakilala sa Diyos. Ito ay mga taong nagpapakitang tao lamang. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga tao kung ganito ang mga attitude. Kaya dapat ay mag-ingat tayo sa kanila upang sa gayon ay sa bawat pag-iingat natin na nagagawa natin sa kanila ay kahit anong gawin nila ay hindi po tayo matitinag. Kaya tunay nga sila yung mga tao na mapagsamantala sa kabaitan ng kapwa nila sa bawat ginagawa nila. Kaya yun yung mga tao na walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Kaya yung mga tao na hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Hindi nila alam na nilalapastanganan na pala nila ang Diyos. Amen? Sila yung nagiging swail sa kanilang magulang. Saan po? Naging swail sila sa atin ng Panginoong Kristo. Ang atin pong nag-iisang magulang. Amen? Kaya nakakalungkot na meron pong mga tao po na ganun po yung kanila pong pangunawa. Pangapat, sabi niya po dito, pagiging mapagmataas o mayabang. Yun daw po yung mga taong mapagmataas o mayabang. Sila yung mga tao na ginawan mo na ng mabuti, masama ka pa para sa kanila dahil sila nga po'y mayroon pong pagiging mapagmataas o mayabang. Na kahit hindi na nila kaya, ay mayabang pa rin sila na nilalagay nila sa kalagayan na
kahit wala ka, ay mabubuhay sila. Amen. Yun yung mga tao na ang tingin sa sarili napakataas, na hindi kayang abutin ang kanilang kataasan, na gusto pa nilang lagpasan pati ang Diyos. Yung mga tao pong ganun po ang pag-uugali. Kaya nakakatakot kapag ganun yung mga taong makakasalamuha po natin. Pero dahil po pinangalagaan tayo ng Diyos at pinaprotektahan tayo, hindi tayo dapat matakot. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa kanila pong mga buhay. Kaya sabi niya po dito, sa Mateo, chapter 7, verse 12, sabi niya, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Kaya gawin daw po natin ang nais natin gawin ng ating kapwa para po sa atin. Dahil yun daw po yung nakabuod sa kasulatan daw po ng mga propeta. Kaya kung gusto mong gawin ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti. Pero kung gusto mong gawin ka ng masama, gagawin ka talaga ng masama. Dahil kung ano nga yung ginawa mo, yun din yung ibabalik sa'yo. Sabi nga, kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. Kaya dapat ay mag-ingat tayo sa bawat gagawin po natin. Pag-isipan natin ang bawat gagawin natin sa ating kapwa. Dahil yan ay ibabalik at ibabalik sa atin ng Diyos. Amen? Sa pamagitan ng bawat tao na nakakapaligid po sa atin. Kaya kung mabuting tao ka, ibabalik din sa'yo ng tao ang pagiging mabuting tao. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa mga awit, 109, verse 5, sabi niya, mabuting ginawa ko, iginanti ay masama, kapalit ng pag-ibig ko ay galit at alipusta. Kaya tunay nga po na sa mabuting ginawa ko, iganti ay masama, kapalit ng pag-ibig ko ay galit at alipusta. Kaya tunay nga po na sa mabuting ginawa daw po natin, ay ang iganti daw po ay masama. Kaya tunay nga po na ang kapalit daw po nun ay pag-ibig. Tunay nga po na ay hindi galit o alipusta. Sa kabila ng ginawa ng tao, hindi galit o alipusta yung gagawin po natin. Hindi pag-iganti, kundi pag-ibig ang atin po ibabalik. Kaya sabi niya po dito sa 1 John chapter 3 verse 17, sabi niya, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Amen. Yun po yung tanong po ng Diyos. Kapag daw po tayo ay may kakayahan sa buhay at meron tayong mga kapatid na nangangailangan at pinagkaitan daw po natin ito ng tulong, masasabi daw po ba natin na tayo umiibig sa Diyos? Amen. Sagot po doon, hindi. Dahil pinagkaitan nga po natin eh. Kaya hindi tayo masasabing tayo umiibig sa Diyos. Dahil nga, ang pag-ibig na ginagawa natin sa ating kapwa ay simbolo ng pag-ibig natin sa Diyos. Dahil sabi nga, paano mo iibigin ng Diyos na hindi mo nakikita? Kung ang taong nakikita mo lamang ay hindi mo kayang ibigin. Amen? Kaya, tunay nga po na ibigin natin ang tao. Pastora, bakit po ganun? Dahil nga po tayo nga po kawangis at kalarawan po ng ating Diyos. Kaya kapag hindi mo minahal ang tao, hindi mo rin minahal ang Diyos. Dahil ang ginawa mo sa Diyos na pananakit o pangalipusta. Kaya pangalipusta mo sa tao. Amen? Kaya dapat ay matuto tayo na ibigin ang ating Diyos. At sa una po natin gagawin yan ay ang ibigin po natin ang tao. Ibigin natin ang ating mga kapatid. Pag nangangailangan, tulungan po natin. Upang sa gayon ay may ipakita po natin sa Diyos na tunay nga na siya ay ating minamahal. Amen? Na tunay nga po na walang pag-alinlangan na iibigin natin ang ating kapwa. Kaya sabi naman po niya dito, ano ang dapat gawin sa mga taong tinulungan mo na masama ka pa? Ano daw po yung dapat daw po natin gawin para po sa mga tao po yun na tinulungan na natin ay masama pa tayo? Sabi niya dito sa una, sabi niya, ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti sa kabila ng kanilang pag-uugali. Maliwanag po na sinabi po ng Diyos na tunay nga po na tayo daw po ipagpatuloy po natin yung paggawa ng mabuti sa kabila ng kanila pong pag-uugali. Huwag daw po tayong tumigil. Tama po yun kasi huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti. Kasi kapag tumigil ka sa paggawa ng mabuti sa kanya, masasabi po kasi ng taong iyon ay guilty ka. At masasabi niya na masama ka rin. Kaya dapat ay sa kabila ng kanyang ginawa, ay kabutihan
ang isusukli po natin. Kaya sabi nga kapag binato ka ng hollow block, batuhin mo ng tinapay. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi yung hollow block yung ibabato mo. Amen? Kaya dapat matuto tayo na sa ganung kalagayan, pagmamahal ang ibibigay natin sa ating pong mga kapatid. Ibigin natin ang ating mga kapatid. Kaya sabi niya nga po dito sa Lucas, chapter 6, verse 35, sabi niya, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Amen. Kaya malinaw po na sinabi po dito sa Lucas na sa halip daw po ay ang atin daw po mga kaaway ay dapat ay gumawa tayo ng mabuti. Dahil nga po ang Diyos ay mabuti sa mga hindi mabuti at sa mga hindi marunong magpasalamat. Kaya tunay nga po na kapag ginawa po natin iyon, yun daw po ay tatamuhin natin ang gantimpala. At tayo ay magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya dapat yun yung gawin po natin. Sa bawat gagawin po natin sa tao ay tunay nga po na yung pag-ibig at kabutihan na igagawa po natin, nagagawin po natin. Huwag po tayong maghintay na meron po yung kapalit. Dahil nga po, ang mga tao nga po, kapag ginawan mo ng mabuti, masama pa yung iginanti. Kaya, huwag ka nang maghintay pa. Nagagantian niya iyon. Hayaan mo na lamang na ang Diyos ang gumanti niyon para sa iyo. Dahil kapag ang Diyos ang gumanti niyon sa iyo, ay isang napakagandang ganti at gantimpala na ibibigay sa atin ng Diyos. At kalugod-lugod na tayo maging anak ng kataas-taasang Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi niya po dito, magpatawad. Patawarin mo sila at huwag kang magtanim ng galit sa puso mo. Kaya yung mga tao daw pong ganun ay patawarin daw po natin. At huwag daw po tayong magtanim ng galit sa puso po natin. Kaya tunay nga po na sa ganun pong mga tao ay huwag po tayong magtanim ng galit sa ating pong puso. Dapat kagalakan pa rin ang ating pong ipapakita sa mga tao pong iyon. Hayaan natin ang Diyos para po sa kanila pong mga buhay. Amen. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay tawanan lang po natin sila. Ipakita po natin na tayo'y masaya sa kabila ng kanilang ginagawa. Dahil nga po ang pag-uusig na ginagawa nga po sa atin, isa pong pagpapakilala na tunay nga po na tayo'y mga anak ng Diyos. Dahil kapag hindi ka inuusig, hindi ka anak ng Diyos. Dahil nga po ang Diyos, bago siya nandoon at bumaba para magkatawang tao, siya po'y inusig. Oh. Amen? Kaya kapag inusig ka, magalang ka. Magpasalamat ka dahil inusig ka. Pastora, ginawa na nga ako ng masamang, masaya pa ako? Of course! Maging masaya ka lamang dahil nga ang paggawa sa iyo ng masama at sa kabila ng ginawa mong mabuti ay tunay naman na napakalaking gantimpalang ibabalik sa iyo ng Diyos. Dahil nga po, doon mo may papakita anak ka ng Diyos. Dahil kung hindi mo tatanggapin iyon, kapag hindi mo tinanggap yung masamang iginanti sa iyo sa mabuting gawa mo, nagagalit ka doon, hindi ka anak ng Diyos. Amen? Ang maging anak ng isang Diyos na kataas-taasan ay isa na pong magandang biyaya na binigay sa atin ng Diyos. Isa na pong karangalan yun. Amen? Kaya dapat ay magalak tayo. Hayaan natin ang tao sa kabila ng kanilang ginagawa. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa Mateo, chapter 6, verse 14 and 15, sabi niya, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Na sa inyong mga kasalanan. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay tayo po'y magpatawad. Upang sa gayon ay tayo po'y patatawarin ng ating Ama. Ang ating Ama na tunay nga po na nagmamahal po sa atin. Kaya matuto tayo na magpatawad. Patawarin po natin. Amen? Kaya sa kabila po ng ganong kalagayan makatapos kang i-reject, tatawagin ka, hindi, kasagutin mo, andito lamang ako. Kailangan mo ko, nandito lang ako. Tutulungan kita. Amen? Huwag mo nang sumbatan na nandito naman ako, tutulungan kita sa kabila ng ginawa mo. Huwag mo nang sumbatan.
Hayaan mo nang andito ako, tutulungan pa rin kita. Amen? Ganun parati. Huwag po tayong kumantong po sa kalagayan na ibabalik natin sa kanila yung masamang ginawa nila. Dahil nga po, hindi ganun ang Diyos. Ang gusto lamang ng Diyos, tayo'y maging mabuti sa kapwa natin, sa kabila ng ginagawa ng kapwa natin sa atin. Kaya